subukan natin i-organize yung mga ganito natin kasi sobrang dami nakakalat kung saan na nakalagay. Ayan, ang dami natin mga kailangan balikan na gamit. Subukan natin i-organize, gamitin natin to. Bigay yan ni Fishing Villa from BKK. Ayan ang mga isa-sort lang natin to. Nalagay natin sa loob ng box. Yung lures of course hindi, pero yung mga lures doon na natin ilalagay sa BKK OCD. So medyo madami-dami pala tayong mga lures na ano. Itong patong-patong ibig sabihin pare-pareho. So mga frog, mga hard body frog, live target, popper, tsaka kung ano-ano pa. So lagay natin sa box. Ito halo-halo yung laman nito So kailangan natin i-build for saltwater small game. Tapos ililipat na natin yung mga jig heads doon. Daming jig heads dito Tapos yung mga minnow na maliliit pagsamasamahin na natin. LOCD systems nabigay sa atin ng Fishing Villa. Thank you sa BKK, thank you sa Fishing Villa. So let's see, tingnan natin kung ano siya. Yan, wow. So yun, meron siyang mga containers na maliliit. Meron silang mga mga label, pang label din ng name, kung ano ilalagay mo doon. Quantity siguro hindi ko nalalagay. Yung maliit siguro sa mga freshwater store terminal. Tapos maraming ganito. Meron siyang BKK nakikita nyo ba? Ilalagay niya, meron siyang BKK. Yan, kasya rito malaking hooks ang ginagamit natin. Okay, tapos meron din siya mga pang label. So yan ang gagawin natin, ililipat natin to, mga hooks na to, mga hooks dito, mga hooks dito. Meron pa tayong hooks doon na i-organize. So tingnan natin kung kakasya. Look tingnan nyo siya, ang ganda niya. Para siyang maliit na jigging hook. Konti na lang magsisircle na siya Diliit nila, diba? Big hook yata ito, pero parang hindi Yan. So kakorte ng big hook. Ayan, ito din maliliit na hooks, freshwater hooks. Pwede ito sa tilapia, pwede sa bangus, kung ano yung mga critters dyan sa inyong mga freshwater pond o river system, pwede to. Yan. So again, hindi ko alam na meron tayo nito. Alam ko meron ako maliliit na hook, pero hindi ko alam kung saan nakalagay. So kung hindi ko kakalkalin tong mga boxes na to, hindi ko malalaman. So yun ang benefit pag magbibigay tayo ng time. Lagay natin dito sa mga BKK compartments na to. Tapos yan, andyan na siya. Lalagyan ko na lang ng label, freshwater big hook, and then ayos na. Ayan, medyo may progress na tayo ng konti. So show ko lang pala sa inyo, papakita ko lang pala sa inyo paano to.
Dito may makikita kayong dalawang latch. Isa to, saka isang para siya magbukas. Ayan, para siya magbukas. Sarado niya siya, diba? Pag nakalagay siya rito, ang tendency kasi natin sa ibang mga tackle boxes natin ay hahawakan natin siya dito kung saan siya nagbubukas. Maaring pagtanggal niya niyan, maaring matapon. So meron siyang maliit na parang latch. I think handle to look. Kasi ano pa ba ibang purpose nito is for you to grab, diba? So yun, marami pa siyang ganyan. So ayan, puno na to. Ito, saltwater hooks. Dito ko lalagay ang freshwater hooks. Ito, meron na akong mga nakitang worm hooks. So lagay ko rin yan. So meron pa tayong ganito. Hindi ko na makita yung butas niya sa liit. Yan. So these are ayungin hooks. Ayungin kung ano-anong mga maliliit na isda dyan gusto mong huliin sa kanal ninyo, gusto mong maglaro. For your kids, turuan mo yung kids mo para paano makaramdam. Kahit sa cane pole, pwede na. Kahit sa bamboo pole, kahit saan. Kahit taw-taw. Kahit wala mo na fishing rod and reel, pwede mo silang simulan dito sa mga kids mo na ganito kaliliit na. So sure may mahuhuli kayo dito sa sobrang liit, diba? So meron akong mga silver na maliit. Yung sinasabi ko sa ayungin hooks, meron din akong mga black. So since marami naman tayong lalagyan, ang gawin natin, paghiwalayin natin yung black and silver, okay, para hindi sila magalo-halo. Ayan. Ayan, kung kayo maliit kayo magsulat, pwede sa inyo to yung size and quantity, at saka yung label, product number. Unfortunately hindi ito lahat BKK, pero sabihin na natin 30-40% BKK sila, pero the rest kasi mga naipon ko na to during the time na nag-fishing tayo kung saan nakakaipon tayo ng mga gamit. So ayan, so I will have something printed para dito, ililista ko siya isa-isa. Pero for now, hindi ko siya muna ito gagamitin kasi isipin mo, ikokorte mo pa, medyo yung kamay ko malalaki para dito. And sulat. So yun. Every now and then, nakakapulot ako ng mga hook sa mga lalagyan. So imagine, marami pa pala akong hooks, nasa iba-ibang lalagyan lang. So yan, kunin ko siya ulit, lagay ko siya kung saan siya kasama. Saltwater hooks, then, okay, ito pa isa, pulot na naman. Diba? Meron na to meron na to na lagyan. Look, diba? Ayos. Recently may mga nanghihingi sa akin ng mga fly. Hindi kasi ako mahilig sa fly fishing, though I tried before, pero hindi ko siya game unang-una wala tayong space masyado, kailangan mo wide space para doon. So may mga flies tayo dito, pangit yung lalagyan to ng keycaps sa keyboard nung anak ko, so hinihingi ko lang siya. Ito natin mga pinipindot yung maingay na keyboard, so ito na lang, lalagay ko dito na lang, diba? Ano na tayong lalagyan ng fly, kahit na dapat ang mga flies kanya-kanya lalagyan, right? Para yung kanyang feather, yung kanyang design hindi masira. Kaso hindi ko siya game, boys. So I couldn't care less. Ito lang, okay na to sa akin. So lagyan na lang natin siya sa fresh water din. So ditch na natin to, hindi natin kailangan. Nakita ko din tong various type of sinkers. Meron tayong mga Pacman dito, maliliit. Hindi ko na siya ilalagay dito kasi ang gusto ko lahat ng nandito ay hooks, swivels or snaps. Kasi hindi itong mga to mabigat na to para lagay dito, and then gusto ko isang bunutan lang siya. So itong mga to hindi na to kasama. Very rare ko lang magamit ito.
Okay lang kasi isang agad. So, meron tayong iilan na ganito. Meron siyang bait holder. Lagyan lang natin siya dyan. Marami pa yan. Marami pa akong makikita niya kasi isang box pa lang ito kinakalkal ko. Ganito kasi yung terminal ko before. Ito dinadala ko kasi ito on the water. Kaya ililipat ko na rin siya dito. Pero nati yung isip ko kung aalisin ko pa siya dito kasi ayos na to eh. Siguro tatanggalin ko na lang dito yung mga hindi ko gusto. Tulad nito mga ganito, hindi ako mahilig sa mga ganito eh. Binigay lang to sa akin. Assist hooks to na maraming nakalagay na design. Maganda siya, gupitin mo lang to. Mas gusto ko kasi mas simple lang. Hindi yung makulay masyado. So look at this. Kailangan ko kasi ilapag dito sa takip yung mga nagagamit ko na or nagamit na lagyan ko na. So pagkalagay ko, eksakto siya oh. So 'di ba? Kunyari yung mga ganyang items na mga ganyang options na ganyan. Kunyari di pa ako tapos mag-sort, lagay ko siya diyan kasi marami pa akong bass hooks. So yan, hindi siya gugulo-gulo kahit alug-alugin mo. Also pala, ito lang look. Meron siyang rubber gasket. So to avoid yung moisture, kunyari nahambunan, kunyari dala-dala mo siya sa spot mo or sa box mo or sa car mo, malamig yung kotse mo, minsan kasi nagmo-moisture. So I think madodraw na lang palabas yung moisture or di papasok. Pero lalagyan ko pa rin to ng silica gel para sure tayo. So yan o, diba? Naghalo-halo na yung dalawang sizes ng circle hook. Naghalo-halo siya. So ngayon, for the longest time magkakasama yan. So pag nagfi-fishing ako, kailangan ko kunyari mag-rig ng ganito, hahanapin ko pa isa-isa kung ano yung magkakapareho or kung ano yung kailangan ko. So ito, yan, mapaghihiwalay-hiwalay ko na rin siya. Siguro ilang taon na ito magkakasama ng ganito. Circle hooks, coated circle hooks para pasok na pasok. So yung loob pala niya may ramp din. For example, may nahulog dito na split ring, hindi mo mahawakan, malaki na daliri mo. Ito look, nag-iisa siya dyan. Meron siyang so meron siyang ramp sa corners niya, I mean dito lang sa front niya para makuha mo yung maliit. Okay, so from this na tackle box na halo-halo sila lahat, actually organize naman sila rito, kaso pag pinagbukas mo siya na ganyan, nakabukas sa lahat. Now nandito na tayo sa OCD tackle system. So nandito lahat ng fresh water hook and then salt water nandito. Ito yung mga circle hook na small, meron tayong mahabang O'Shaughnessy hook, merong weighted hooks, ito yung mga maliliit ng O'Shaughnessy hook, may flies, may maliliit na big hook, may sobrang liliit na circles, wide gap hooks, yan nandyan. Tapos may mga smaller hooks din dito. Yan, may mga smaller hooks din dito, swivels, BKK swivels, snaps, split rings, as nandito naman ang mga jigging hooks. Jigging hooks di ko pa natatay, inline hooks, circles na malalaki sa Biki, pre-made sa Biki, ocean snap, egg snap, solid ring, pear shape ring, split ring, swivel,
and then inline hooks ng BKK din. So ayan, kulang pa siya, hindi kasya lahat. So pero for now okay na to, doable naman siya. And then after nito yan, i-sort ko pa lahat yan. Ito yung mga nakikita nyo sa table, hindi ito nagagamit. So wala lang akong lalagyan, kailangan ko ng Mayho box na isa pa. Maghahanap ako dyan ng hindi ginagamit. Ayan, ito pa yung iba. So yan, may space. Yan, tinanggal ko na yung mga terminal dito, naging BKK OCD box na. Ngayon nagkaroon ako ng space for my jack eye. So lahat ng jack eye ko ay pagsasama-samahin ko na para kung sakasakaling ay dito to sa squid, sakasakaling kailangan ko specific jack eye for a trip, yan, pwede ko siyang isang box ako dadalhin ko or kukunin ko. Alam ko na puro jack eye laman nun. So bakit puro jack eye? Kasi binibigyan tayo ng jack eye ng mga jigs, through Fishing Villa. Binibigyan nila tayo of course for us to test and to write reviews, mga ganon. Although these are already pre-tested, mga nag-field test nito, mga Japanese, sila yung nagsabi ng this is what ano yung maganda rito, ano yung pangit dito. Ngayon tayo sa Philippines ay pinapromote lang natin. So we are not field testing this one, but we are just using this one on the field, which is the part of the promotion already. Okay? Again, bakit ko siya tinatanggal sa box? Nilalagay ko na siya dito. Protected box to. Lahat ng nandito ay nalinis and na-dry na, tama. So kaya pwede kong ihalo yung bago sa mga nagamit na. So also, one of the reason is wag na tayo magkalat sa spot. 100%. Kailangan natin linisin para hindi lalapitan ng insekto o nalansahan to. As of right now, I'm going to try this green curry that was made. Way but enjoy this and I'll see you when I see it. Dito pala lalagyan ako ng leader, guys. Warivasi Usuri. Minsan may tubig din to para sa babara ng jigs. Pero mas maganda siya, leader. Kailangan ko pa na isa pang bucket mount kasi ang dami pa na ito walang lalagyan. Yan. Kailangan ko pa. Punta tayo sa Fishing Villa, bibili tayo bucket mount. Siguro mga size 7,000. 5,000 to 7,000 to. Or 9,000. Pwede rin, mas malaki. Ayan, so tapos na ako sa BKK OCD tackle system A2 organization ng aking mga hooks and terminal tackle. So ito na siya, organized, matibay, tapos meron siyang rubber gasket, mukha ng magandang hinge niya. Napansin ko lang itong mga ganito, pag naupuan mo siya mababasag, madali siya mabasag. Ano siya, yung parang alam niyo yung plastic na brittle, and then yung hinge niya rito is parang yung ganyan lang siya so I don't know kung ilang ganun siya ng ganun para mawala yung para maputol, pero wag naman sana kasi hindi mo naman to o-openin bukas ng open mo kasi. Tapos kailangan mo i-shoot siya ng maigi para pumagsak. Yan, for example yan, hindi ko ma-shoot. Yan, mahigpit siya, dapat siya maluwag yan.
So, ano pa ba? Dadalhin ko ba siya sa fishing? Hindi. Ang pinakamaganda nito is it's either nasa kotse nyo lang siya. Kung multi-day fishing kayo, nasa kotse nyo lang. Tapos hindi nyo alam kung mag-fresh kayo or salt water kayo, dalhin nyo siya. Sa akin, nalagay ko lang siya dito sa cabinet. Tuwing magre-rig ako or magre-replenish ako ng mga items ko for fishing na dadalhin ko talaga, tsaka ako kukuha ng pa isa-isa. So storage lang talaga siya para dito sa bahay. Yun ang magiging purpose niya para sa akin. Yung price nito hindi ko alam kung magkano. Nasa Fishing Villa na siya. May dineliver na doon. Yan ang overall na tsura niya. Hindi ko rin alam kung kasya hindi pala siya kasya sa mga BM 7000 ng pag ganyan. Siguro kung pag ganon. Ang problem is lahat ng box ko pag ganon. So either kukuha ako ng BM 9000 for this para madala ko, kasi ang magagawa ko lang dito is ipapatong ko lang siya or dala ko lang siya separate. So ayan, nandito na lahat ng hooks kompleto. Medyo nakakahilot, nakakapagod. Yan. Sana check out nyo to sa Fishing Villa Takalan Outdoor sa 84 Malacasi Street sa may corner V Luna, sa may QC. So pwede nyo siyang hawakan, pwede nyo siyang tignan, pwede siyang i-check. Actually ito ay A2 lang. Alam ko may mas malaki pa, may mas puno pa. Meron pang BKK yata na nakita ko lang sa commercial na puno na siya ng hooks. So yun nga lang, hindi ko alam kung magagamit nyo ba yun or not. So yan, medyo patapos na ako. Wala nang kalat sa mesa. Babalik ko na lang siya. Yun lang. Cheers.